Guys, meron tayong mga Ugreen power bank dito. Pwede to sa mga laptop, mga cellphone at kahit ano pang mga gadget natin. At lalong-lalo na sa mga naka-iPhone dyan, meron tayong dalawang 10,000 mAh capacity ng battery dito. At ang pinaka nagustuhan ko talaga yung 25,000 mAh capacity at naka 140 watts na rin to. So mabilis na itong mag-charge at hindi ka talaga mabibitin. Kaya samahan nyo sa video to, kilatisin natin itong mga power bank na to. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, at subscribe lang. Okay guys, meron tayong mga power bank dito, mga 10,000 mAh capacity ng battery. At yung isa nga is nasa 25,000 mAh capacity ng battery at napakatagal talaga nito. Pero bago natin pag-usapan yung mga ibang aspeto nito, yung box muna natin isa-isa. Mag-umpisa tayo dito sa mga 10,000 mAh capacity ng battery. So dito, meron tayong 10,000 mAh capacity ng battery at magnetic to at 20 watts yung binabato niya. Pwede to sa mga iPhone. So check natin yung box. Ito yung laman niya sa loob, which is bago sa akin kasi meron tayong Type-C cable. Samantalang dati hindi tayo nakakakuha ng mga Type-C cable sa mga Ugreen na product, pero ngayon nabibigay na sila. At medyo maliit lang to, hindi siya ganun kahaba at hindi siya ganun kakapal, yun yung napansin ko dito. Then yung product natin nandito na. Tapos meron tong kasamang pouch. Yan, kung sakaling travel tayo, magagamit natin to at hindi siya magagasgasan. So meron tayong ganito. Sa gilid naman meron tayong Type-C port para sa charging. Yan, napakaliit lang talaga, 10,000 mAh capacity ng battery to. Kung sakaling tig 5,000 yung capacity ng battery nyo, magagamit natin to ng 2 beses. So hindi rin siya ganun kabigat, magaan lang din siya. At yung presyo nito is nasa 2,199, pero ngayon kasi may sale tayo, umaabot na lang to ng 1,899. Pero sulit na rin yun para sa akin dahil hindi siya ganun kabigatan at the same time malaki nga yung capacity ng battery niya. Okay, moving on naman sa isang charger natin. 10,000 mAh capacity ng battery din siya, pero mas mura to kaysa dun sa isa kasi ito makukuha lang natin ng 1,000 at kapag may sale nasa 800,000 lang. So lahat ng link pala ilalagay ko sa description para makita nyo at pwede kayong umabol sa sales. Ngayon, bakit mura to? Kasi yung isa 20 watts yung charging niya pati dun sa wireless charging, samantalang dito 7.5 lang. So medyo mahina to kaya siya mura. Pero ang makukuha natin sa loob, buksan natin. Yan, may pagka-bead siya, makikita nyo. Tapos dito nga yung magnetic natin at makapit din to. At meron pa rin tayong cable dito na maikli lang din. So check natin, baka may kasamang pouch. Oh, so wala siyang pouch na kasama. Meron lang tayong mga documentation dito. So dito naman halos magkapareho lang din sila nung una, pero ang meron dun sa kabila na wala dito, wala siyang stand, as in talagang ganito lang siya. Pero 10,000 mAh capacity ng battery to. Dun sa port niya sa ilalim wala tayong Type-C. Meron tayo dito power button, yan. Tapos may indicator lights tayo dito kung ilan yung capacity ng battery niya. At napaka-simple lang talaga nito. At magaan lang din siya. Kung sakaling naka-iPhone nga kayo, didikit nga to sa likod. At alam ko yung mga ibang iPhone walang magnetic sa likod, kaya hindi nyo magagamit to sa lahat ng iPhone. Sa mga merong MagSafe lang. So napakaganda lang talaga nito at napaka-cute din. Parang pambabae yung kulay niya, pero pwede naman sa lalaki to. So meron tayong 10,000 mAh capacity ng battery, matagal-tagal din yun. At 7.5 lang yung wireless charging natin dito o magnetic charging niya. Hindi siya ganun kabilis talaga. Kaya mas mura siya. Nasa 1,000 lang at kapag may sale nga 800 pesos lang to. Then ito naman yung isang 10,000 mAh capacity ng battery, nasa 2,000 to pero wala siyang wireless charging. Ito naman napaka-slim lang talaga at napakaliit lang, pero meron na tayong 20 watts dito. Sa Android naman nakalagay na 22.5 watts. So check natin yung loob. Ito yung loob niya. Yan, check natin. Wala siyang kasamang pouch, pero may kasama pa rin siyang cable katulad dun sa dalawa. Then ito naman yung 10,000 natin. Meron tayong indicator lights dito. Yan, 33 watts. Then sa taas naman may nakalagay na Type-C port tapos USB-A. Yan, dalawa. Pwede natin pagsabayin yan. At sa mga nag-charge naman, dito yung charging niya sa Type-C port. Napaka-simple lang tapos napakagaan. Ang presyo naman nito is nasa 1,999 o 2,000. Kapag nag-sale naman siya, 1,699. So napakaliit niya lang. Para may idea kayo kung gaano kaliit itong mga power bank na to. So ito yung Infinix GT20 Pro, parang nasa 70% yung laki niya. So malit lang talaga siya at napaka-cute ng power bank nito. At ito naman yung paborito ko sa lahat, kaso may kamahalan to, para nasa 4,000. Pero kapag may sale baka makuha natin ng mura to. At may mga voucher naman tayo sa Shopee, di ba? Pero napakalakas kasi nito.
Power delivery 3.1 at 145 watts yan. Pero hindi siya fully 140 watts talaga. Yung isa doon is 100 watts lang, tapos yung isa 45 watts. Kapag gagamit nga tayo ng malakas na phone na supported nga ng 100 watts o 120 watts, so mabilis na itong mag-charge. So yung box natin. At ito yung nasa loob niya. May kabigatan talaga to eh. Yan. May mga documentation din tayo dito at Type-C to Type-C cable at meron din tayong kasamang pouch dito. So may kabigatan talaga tong power bank na to. 25,000 mAh capacity ng battery ba naman. Sobrang tagal niyan kapag mag-charge tayo at talagang siksik na siksik talaga siya. Sa taas naman meron tayong dalawang Type-C dito, isang USB-A. At nagkamali ako 140 watts pala, akala ko 100 watts. Kasi dun sa isang power bank ko parang nakalagay na 100 watts. Parang nagbago yata sila. Pero dito napakalakas na to ha. Diba yung mga Realme na phones, meron tayong mga 140 doon, 150. Kayang-kaya na to. Yun nga lang hindi siya wireless charging talaga. Power bank lang siya. Tapos dito sa gilid naman, ito yung indicator lights natin para makita natin yung capacity ng battery. At dito naman yung power button. Tapos may nakalagay dyan na more than power. Yan. Ugreen 120 watts. Napakabigat talaga. Pwedeng-pwede to sa earphones, phones, camera, kahit na mga watch pa, kayang-kaya to. As in talagang napakatagal nito. Kung gusto nyo naman na sabay-sabay mag-charge, pwedeng-pwede rin. Kaso maghahati-hati talaga sila. Parang tigisang 65 watts kapag mag-charge tayo. Pero pwedeng-pwede na yun kasi malakas naman talaga yon. At sabi ko nga kanina, pwedeng-pwede to sa laptop. So kung may laptop kayo na MacBook, Windows, magagamit natin tong Ugreen 145 watts at mabilis po kasi to. Support niya ito kapag ginamit natin yung tatlo, lalabas na 15 watts lang yung dalawa, pero yung output nung isa nasa 100 watts. Kapag 2 ports naman yung gagamitin natin, yung dalawang Type-C naman dyan 45 watts, yung isa 100 watts din. So papalo nga rin po siya ng 145 watts. At kapag itong dalawa naman ginamit natin, 18 watts lang yung lalabas ng USB-A, pero 100 watts nga po yung isa. Pero yung dalawang ginamit natin na dalawang Type-C at isang USB-A, 15 watts lang po yung lalabas. So mas malakas po dito yung 100 watts na magamit natin sa mga laptop natin. So napaka-convenient kasi niyan kung may trabaho tayo, kung mag-flight tayo. Highly recommended ko itong 140 watts sa inyo. So mabigat talaga yung power bank na to, yun nga lang may kamahalan, pero worth it naman talaga siya. Kasi kung bibili tayo ng mga power bank talaga na quality, isa ang Ugreen sa mga pinaka-trusted talaga at matibay na power bank. Unlike sa mga nabibili natin power bank, kahit na makita natin na mataas yung capacity nun, medyo peke yung iba. At dito talagang yun ang makukuha natin, as in matibay at tatagal na battery. By the way, itong dalawang power bank na magnetic, pang iPhone 12 to 15 series. So dumidikit yung mga phone na yon. Diba sabi ko nga kanina hindi dumidikit yan sa mga ibang iPhone, pero sa iPhone 12 to 15 didikit po yan. At nakita nyo naman na madikit po talaga. At saktong-sakto lang yung charging nito. Hindi siya ganun kabigatan kapag nasa phone, magagamit pa rin natin yung phone natin kahit na maglalaro tayo. So yun yung kagandahan dito. At lalong-lalo na yung stand dito, talagang matibay din siya. Made of metal to ha, hindi siya plastic. So hindi siya mabibent at tumatayo po talaga siya. So ayun, yung mga link ilalagay ko sa description para makita nyo kung saan siya mabibili. At masabi ko na highly recommended ko talaga kasi napakatibay nila. At yung 145 watts, yun lang yung nakita ko na merong 145 watts na fast charging talaga. Imagine mo, 25,000 mAh capacity ng battery. May kamahalan pero sulit po naman. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul.